Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Mga bayani kung sila'y ituring. Dahil sa kanila, kaya tayo may kinakain sa bawat araw. Pero nakalulungkot isipin na madalas ang kanilang buhay isang kahig, isang tuka lamang. Kaya puspusan ang pamahalaan para sagipin ang ating mga magsasaka at mangingisda bilang pagkilala sa kanilang kontribusyon sa lipunan at para na rin sa isang mayabong at pangmatagalang agrikultura. Abangan ang talakayan sa Sagip Saka Act sa Masaganang Pinas sa DZRH ngayong Sabado, May 23, alas 10:30 hanggang alas 11:30 ng umaga. Tayo na sa masaganang Pinas. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Pilipinas ang ating oras, alas 10:11 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. DZRH Operation Tulong. Good morning! Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Friday. Thank God it's Friday. May 22, 2026. Samahan niyo po ako hanggang alas 11 ng umaga dito po sa DZRH Operation Tulong. Minus po muna ang ating Wonder Woman, Miss May Binauhan. Siya po ay nagpapagaling. Pero mamaya po, makakasama natin siya mamayang hapon sa Public Service Hour. Pero pansamantala po muna ako yung makakasama. Ito po si Wina Pearl Hesoro. Uy ha, Friday na ngayon. Aba, kamusta po kayo dyan? Kamusta po? Kumusta ang ating mga kababayan? Ngayong sobrang init. Kahapon nga po dyan sa Palawan, sa Cuyo sa Palawan, aba umabot po sa 51 degrees Celsius ang damang init. Maya-maya lang po tayo makikibalita sa DOST Pag-asa tungkol naman po dito sa posible nating maramdamang init ngayong araw po ng Friday. At syempre po meron din tayong low pressure area na binabantayan sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Maya-maya po tayo ay makikibalita sa Pag-asa. Pero binabanggit ko nga po kahapon na dahil nakaranas po ng mataas na heat index ang bayan po ng Cuyo sa Palawan na umabot po sa 51 degrees Celsius. Ito po ay mula sa 43 degrees Celsius na damang init nitong Miyerkules. Pero ngayon po, makibalita tayo sa DOST Pag-asa. Ano ba ang aasahan natin ngayong araw? Dahil ayon po sa Pag-asa, ito na daw po ang pinakamataas sa temperatura para sa danger level heat index na naitala po ngayong taon. Ito po yung 51 degrees Celsius na naramdaman po dyan sa Cuyo sa Palawan. Ang danger level heat index po ay nasa pagitan ng 42 hanggang 51 degrees Celsius na maaari po magresulta ng heat exhaustion o heat stroke. Nasa kabilang linya na po natin si Sir Daniel Villamin. Magandang umaga po, Sir Dan. Yes po, good morning po sa ating mga taga-subaybay dito sa DZRH. Huling namataan itong low pressure area na ating minomonitor sa layo 940 km silangan ng Mindanao. Inasahan natin magdudulot ito ng mga kaulapan at mga kalat-kalat at pag-ulan na may pagkulog at pakilat dito sa silangang bahagi ng Mindanao, partikular na sa may Caraga
at Davao Region. Samantala sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, magpapatuloy itong mainit at marinsangang panahon. May tsansa pa rin tayo ng mga localized thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Sa kalagayan naman nating karagatan sa kasalukuyan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Sir Dan? Yes po. Apo, isang tanong lang, Sir Dan. Saan po ba ang pinakamainit na mararamdaman natin ngayong umaga po, ngayong araw po ng Friday? Opo, sa ilang areas pa rin ng ating bansa makakaranas ng danger levels of heat index. Highest heat index na posible nating maitala for today ay posible umabot ng 45 degrees dito po sa ilang area ng Cagayan Valley. 45 degrees Celsius. Sir Dan, kamusta po dito sa Metro Manila? Ano For po Metro Manila, yes, for Metro Manila naman po, heat index forecast po natin ay 42 to 44 degrees. 42 hanggang 44. Okay, maraming salamat po, Sir Dan. Thank you po and good morning. Nakausap po natin si Sir Dan Villamin ng DOST Pag-asa. Pero banggitin ko pa rin po dahil kahapon nga nakapagtala po ang Apari, Cagayan at Cavite City ng heat index na 48 degrees Celsius na sinundan po ng Dagupan sa Pangasinan na 47 degrees Celsius. Sinabi po ng Pag-asa na umabot sa 56 na lugar ang nakapagtala po ng mapanganib na level ng heat index kahapon. Kabilang na po dyan ang Pili sa Camarines Sur at Giwan Eastern Samar na nakaranas po ng 46 degrees Celsius. Parati pong binabanggit po ng Pag-asa ang paalala po nila parati sa atin, sa publiko. Uminom po tayo ng maraming tubig, iwasan pong lumabas ng bahay sa pagitan po ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon kasi ito nga po yung babad, tirik na talaga ang araw. Kahit nga po hindi pa alas 10 ng umaga, pumasok ka lang, lumabas ka lang ng alas 8, para ka nang tinutusta sa init. Pero dapat nga po itong binabanggit nila alas 10 pa lang ng umaga, huwag ka nang lalabas ng bahay kung wala ka namang importanteng pupuntahan. Ito po ay hanggang alas 4. At ang binabanggit pa po ng Pag-asa, kinakailangan dapat gumamit po tayo ng sunscreen. Ito ay panangga po natin sa init. Yung binabanggit pa po ni Sir Dan kanina, meron po tayong isang low pressure area na namataan po sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ngunit maliit naman po ang chance na maging bagyo po ito sa susunod na 24 oras. Ang LPA po na ito ay tinawag bilang 05D ay huli pong namataan sa layong 890 kilometers east of southeastern Mindanao. Pero una po rito, sinabi po ng Pag-asa na 3 LPA ang inaasahang made-develop o mabubuo sa Pacific Ocean sa pagitan po ng May 25 hanggang 31 May 31. Gayunpaman, nananatili pong mababa ang posibilidad na lumakas sa mga ito at maging tropical cyclones. Pero po kahapon, idineklara po ng Malacanang ang May 27. Next week po yan, araw po ng Wednesday, bilang regular holiday po sa buong bansa bilang pagunita po sa Idil Adha o Feast of Sacrifice. Ito po ay sa bisa ng Proclamation number 1264 na inilabas po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kahapon po yan, araw ng Huwebes. Ito po ay kasunod ng rekomendasyon ng National Commission of Muslim Filipinos na ideklarang national holiday ang nasabing petsa alinsunod po sa Islamic Lunar Calendar. Ang Idil Adha po ay isang dalawang major Islamic feasts at ginugunita ng mga Muslim bilang pagkilala sa kahandaan ni Ibrahim na isakripisyo ang kanyang anak na si Ishmael bilang pagsunod po sa utos ni Allah. Ulitin ko lang po sa mga kababayan natin dyan. May 27, regular holiday po yan. Double P! Sana all! Pero maya-maya po, tayo naman po ay may tutulungan ngayong araw. Ito nga po ay si Kuya Bonus Ines. Siya po ay taga Quezon City at meron po siyang chronic kidney disease. Mamaya po yan sa ating pagbabalik.
Tayo po muna ay maghanap buhay. Ang ating pong oras, 10:21 ng umaga. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa pag-usbong ng fashion style sa Pilipinas, hindi na rin maikakaila na may epekto na rin ito sa ating pagkakakilanlan. Base kasi sa isang eksperto, ang simpleng pagpili ng kulay ng isang tao ay maaari ring maimpluwensya ng ating kilos at pag-iisip. Sa panayam nga ng DZRH TV kay Miss Ingrid Nieto Pagulayan, isang certified image and color consultant sa programang Expert's Opinion, ibinahagi nito ang epekto ng pagpili ng akmang kulay na bagay sa isang tao gaya na lamang sa kanilang pananamit. It's for people na they want to present themselves better. Siyempre, you want to be dressed in colors that complement you, that bring out your best features. Ang color analysis ay isang proseso ng pagtuklas at pagtukoy sa mga kulay na maaaring maging gabay ng isang individual sa pagtukoy ng wastong kulay ng damit, accessory at maging kulay ng buhok. Gayun din kung anong klaseng traits at emosyon ang gusto mong ipakita sa iba na kung saan ang mga kulay ay may iba't ibang kahulugan. When I do a color analysis nga, hindi lang physical ang tinitignan ko. I also ask questions. I also ask my client, ano ba yung mga, anong type of personality ba sila? And what do they do for a living? Ano yung mga goals nila? Because that's also something that I factor in because pwedeng I find them good in this set of colors but for their personality or para doon sa role nila sa trabaho or para doon sa goal nila, hindi siya masupport. Bagamat walang direktang pag-aaral na tumatalakay sa ugnayan ng kulay at personalidad dahil sa pagiging complex nito, may mga nagsasabi na maaari pa rin itong magkaugnay depende sa kung paano ito dinadala ng isang tao, pati na rin sa iba't ibang salik gaya ng kultura at personal na karanasan. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat.
Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. At balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. DZRH Operation Tulong. (10:30) na po ng umaga at sa punto pong ito dumako na po tayo sa tutulungan natin ngayong umaga. Ang ating pong tutulungan ngayon ay si Kuya Bonus Ines. Siya po ay 41 years old at taga Fairview, Quezon City. Siya po ay na-diagnose ng chronic kidney disease.
Dati po siyang nagtatrabaho sa isang private hospital at noong taong 2021 nga po na-diagnose siya ng chronic kidney disease. At kahit nga po mahirap, siya'y lumalaban sa kanyang sakit. At noon pong na-diagnose siya nito, nagtatrabaho pa rin siya para po matustusan ang kanyang pagpapagamot. At noong taong 2024 naman po, na-diagnose siya muli na meron po siyang sakit sa dugo. Ito po ay naging dahilan para siya'y tumigil na sa pagtatrabaho na dahil po ay high risk na o sobrang sela na ng kanyang kondisyon. Siya rin po ay sumailalim sa bone marrow transplant at sa awa po ng paong may kapal, ito po ay naging matagumpay. Pero sabi nga po, hindi pa rin doon nagtatapos ang pagsubok sa kanyang buhay dahil kinakailangan niya pa rin bumili ng kanyang mga gamot na ang halagang araw po ay hindi basta-basta sa laki po ng gastos ay naibenta na rin po nila ang kanilang iba pong ari-arian. Ang kanyang nanay lang po ang inaasahan niya. Ito po ay mayroon din pong pension sa senior citizen at tumutulong din po ang kanyang mga kapatid pero hindi naman po parate, paunti-unti lang po ito dahil may kanya-kanyang pamilya na din po ang kanyang mga kapatid. Sinubukan niya na rin pong lumapit sa social services at mga tanggapan po ng ibang ahensya ng gobyerno. At kasalukuyan po kasabay pa ng kanyang gamutan, sumasailalim pa rin po siya sa pagdadialysis 3 beses po sa isang linggo. Kaya ngayon po lumalapit po sa atin sa DZRH Operation Tulong si Kuya Bonus o si Ate Bonus para po manawagan po sa atin. Nasa kabilang linya na po si Ate Bonus. Magandang umaga po, Ate Bonus. Hello po. Yes po. Ayan, magandang umaga po, Ate Bonus. Kamusta po kayo? Yes po, ma'am. Okay lang po, ma'am. Opo, Ate Bonus. Sa awa po ng Diyos, nakakaraos pa rin naman po. Opo. Ate Bonus, kayo po ay nagtatrabaho dati sa private hospital. Opo. Yes po, ma'am. Opo, Ate Bonus, maikwento nyo nga po sa amin, ilang taon po kayong nagtatrabaho po dito po sa ospital na ito? Nag-start po ako ng 2017 po. At 2017, Ate Bonus, tapos nag-resign po kayo o umalis po kayo sa trabaho itong taong 2024 po? Nag-resign po ako, ma'am, kasi hindi na po ako binibigyan ng clearance ng doktor kasi yung sasakit ko po na MDS is high risk po siya. So hindi ako pwedeng mahawa dun sa mga pasyente or sa mga nurse na nakakahalubilo ko po. Kaya nag-resign na lang po ako kasi hindi naman po ako bagay dun sa hospital kasi nga high risk po yung sasakit ko po. Matanong ko lang, Ate Bonus, o ano po ba ang gusto nyo tawagin ko po sa inyo? Anything na lang po, ma'am. Ano po? Kahit ate po or kahit ano po. Ayun, kasi ano po ang tawag sa inyo ng mga kamag-anak nyo po o ng mga kaibigan nyo? Bonus po. Bonus, ayun. Ate Bonus, ano po ang trabaho nyo dati po dito sa ospital, sa private hospital? Nursing assistant po. Nursing assistant. Tapos noong taong 2024, umalis na po kayo sa trabaho dahil nga high risk ang iyong sakit. Yes po, ma'am. Tapos simula po noong 2024, taong 2024 din po ba kayo nagpa-bone marrow transplant o ibang taon na ito, Ate Bonus? 2025 po, ma'am. 2025. Tapos ang pagdadialysis nyo, Ate Bonus, anong taon po kayo nag-start? Same lang din po, ma'am. July 2025 po. 2025. Tapos ang inaasahan nyo
sa pagpapagamot. Ito pong inyong nanay, tapos syempre mayroon din kaunting tulong na natatanggap sa iyong mga kapatid. Tama po ba? Yes po, ma'am. Pero Sige. hindi naman po siya kalakihan, ma'am, kasi may mga sarili naman po silang pamilya. So, ano na lang po ako sa mga social service or mga dun sa Quezon City na mga tulong para matustusan din po yung mga pangangailangan ko po. Kasi mas mahirap po pala yung after ng transplant sa bone marrow. Kasi akala po namin before is after ng bone marrow transplant is Tuloy-tuloy okay na. siya. Oo, tuloy-tuloy na. Yun pala is mas mahirap po pala yung gamutan ng after transplant ng bone marrow po. Kasi marami pa po siyang mga gamot, madami pang mga lab tests, madami pa po palang pagdadaanan. Kaya nabigla din po kami doon sa halaga po. Itong binabanggit nyo, Ate Bonus, na gamot at ang laboratory, ito po bang gamot nyo ay everyday may iniinom? Tapos kung everyday, Ate Bonus, magkano po ang inaabot nyong halaga sa pagbili po ng gamot? Sa ano po, ma'am, sa 1 week po, yung gamot ko lang po ng sa bone marrow is nasa 30 to 40 po. Gamot pa lang po yun, ma'am. 30 to 40,000. Opo. Kasi ano po kasi yung mga gamot ko po eh, mahal po talaga yung isang tablet po ng gamot po is nasa 189 po. Tapos ito po ba sa isang araw, Ate Bonus, ilang tableta ng gamot ang iniinom nyo? Sa isang araw po is 12 tablets per day. Yes po, ma'am. Yan 12 tablets, syempre meron niyang for breakfast, lunch, at Meron dinner. po breakfast, lunch na po at saka dinner. Tapos kaya inaabot kayo, ate, ng 30 to 40,000 na per week. Per month. Per month na po ang 30 to 40,000 per month. Yes po. Ayun, 30 to 40,000 per month. Isipin nyo yan, ha? 30 to 40,000 per month. Napakahirap. Napakalaking halaga. Yes po, mahirap po talaga. Yun po talaga yung akala namin talaga is matatapos na po after nung sa transplant ko po. Pero mas mahirap po pa pala. Ito pong 30 to 40 ay para lang sa bone marrow na para lang sa MDS na sakit, sa sakit sa dugo. Paano naman yung sa MDS po, yung sa CKD, ma'am, yun po talaga. Paano naman, Ate Bonus? Hindi po talaga ako nakaroon ng MDS, baka mas okay po dun sa CKD ko po. Pero nagkataon po na same sila na nagkaroon ako ng CKD at saka MDS po. Paano naman, Ate Bonus, ito pong sa CKD nyo, magkano naman po ang inaabot nito kada buwan? Ang kada buwan po, ma'am, is nasa 48 po. 48? Opo. 48,000. Opo. Sa 48,000, Ate Ines, nagbabayad pa po ba kayo sa dialysis? Po? Pag nagda-dialysis po kayo, Ate Bonus, saan po kayo nagpapadialysis? Sa NKTI. NKTI. Tapos mayroon pa rin po kayong binabayaran o libre po ang dialysis, di ba? Ngayon po, ma'am, hindi po kasi ako ginagamit ng GL kasi wala pa po kami na GL. So nagbabayad po kami ng mga around 400 to 500 po. Per session po. Opo, itong 400 to 500, hindi ito, Ate Bonus, para doon sa dialysis mismo. Ito po ba ay para sa mga laboratories? Kasi kung hindi ako nagkakamali, libre ang ating dialysis. Libre po siya, ma'am. Pero dun sa dialysis po na pinag-anuhan ko, ma'am, is may bayad po siya. Para saan daw po, Ate Ines, yung bayad nilang 500 pesos? Yung 400 is 400? para sa... Wait lang po. Yan po.
nakakausap po natin ngayon na si Ate Bonus Factora Ines. Siya po ay taga Quezon City. Yung 400 na binabayaran mo. Ayan. Oo, yung binabayaran mo sa dialysis. Sa kwarto po, ma'am. Sa kwarto, para sa room. Opo. May bayad po kasi yung kwarto doon po. Ayun, para sa kwarto. Tapos, 3 times a week po kayo nagpapa-dialysis. Opo, 3 times a week po. Tapos, kung 400 times 3, 1,2 ang inaabot nyo po per week. Para lang po, para lang po iyan sa inyong pagpapadialysis. Pero Ate Bonus, ano po ang banggit sa inyo ng inyong doktor para po sa dalawa nyo pong sakit? Ano po, ma'am? Ano po ang banggit po sa inyo, ate, ng doktor para po sa sakit ninyo? Ano po ba ang dapat nating asahan? Ang mga dapat pa nating gawin? Continue dialysis po, ma'am. Tapos, ano pa po, ate? Ang mga inaasahan po natin sa itong recovery natin, ano daw ba ang dapat pa nating gawin? May mga laboratories, procedures pa daw na dapat gawin? May laboratory po kasi ako, ma'am, every month po. Every month meron? Bone marrow po, ma'am. Every month po iyan. Tapos dapat tuloy-tuloy din. Nakakailang cycle na po ba kayo, ate, Ate Bonus po ng inyong dialysis? Session. Dialysis. Wait lang, mama. Meron po kaming listahan. Kasi pag ganito... 59 session na po, ma'am. 59? Simula po ng January 2026 po. Tapos ilan daw po ang kinakailangan yung session? Wala pong binanggit, ma'am. Sabi lang po tuloy-tuloy po. Tuloy-tuloy lang, Kailangan tuloy-tuloy lang ang session ninyo. O sige po, Ate Bonus, tayo po'y manawagan sa ating mga kababayan dahil alam ko po maraming may mabubuting puso na gustong tumulong at pwedeng tumulong sa inyo. Sige po, Ate Bonus, nasa inyo po ang pagkakataon para po manawagan. Ako po si Bonus F. Ines po. Ako po yung nananawagan sa inyo lahat para tulungan po ako para sa pagbili ng mga gamot, sa pagbili ng ng mga laboratories po, sa pagpapadialysis din po. Ako po yung lumalapit sa inyo para humingi po ng tulong, financial po. Yun po talaga yung kailangan ko po kasi hindi din po sapat yung pera or yung mga binibigay ng mga kapatid ko po kasi sobrang laki po talaga ng binabayaran at kailangan ko po para sa gamot at saka sa pagpapa-dialysis ko po. Ayan po, ang nakausap natin si Ate Bonus Factora Ines. Pero sa ngayon, Ate Bonus, tanggapin niyo po muna ang ibibigay po sa inyo ng ating pong regular donor. 2,000 pesos po mula kay Senator Lito Lapid. Maraming salamat po sa binigay niyo pong tulong. At 3,000 naman po, 3,000 pesos naman mula po sa Pampamilyang Paaralan Agrikultura Foundation o PPAF. Maraming salamat din po. Ayan. At mabuhay po kayo. So makakatanggap ka po, Ate Bonus, ng kabuuang 5,000 pesos. Ito po ay mula 2,000 pesos mula kay Senator Lito Lapid at 3,000 pesos mula naman sa PPAF. Sige po, Ate Bonus, pasalamatan po natin sila. Maraming salamat po kay Senator Lito Lapid. At sino po yung isa, ma'am? Sa PPAF po, PPAF. BCAP. Letter P po, PPAF. PPAF. BCAP. Opo, letter P po, ate. As in purple. Ayun, maraming salamat po.
Sa muli po sa ating regular donor, Senator Lito Lapid at sa PPAF, maraming salamat po. Sige Ate Bonus, wag niyo pong ibababa ang inyong telepono para po mahingi po natin ang inyong detalye kung saan po natin ipapadala ang tulong mula po sa ating regular donor. Yan, lakasan mo ate. Opo, lakasan mo ate Bonus ang inyong loob ha. At magpapagaling po kayo. Yes po, ma'am. Maraming salamat din po. Ingat po kayo parate. Sa tulong po nila. Ayan po, ang nakausap po natin ngayong umaga si Ate Bonus Factora Ines, 41 years old mula po sa Quezon City. Siya po ay may sakit sa dugo at meron din po siyang chronic kidney disease at kasalukuyan pong sumasailalim sa dialysis. 3 times po yan, 3 times a week po yan. Pero sa punto pong ito, tayo na po muna ay maghahanap buhay. Ang ating pong oras, 10:46 ng umaga. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Maturity kasi yun nga, before talagang kumbaga gusto ko lang is maglaro lang dati, kumbaga kahit anong mangyari at least basta naglalaro ako ganun. Pero ngayon syempre isipin mo na yung long time like kailangan namin manalo muna para like maganda yung itakbo ng team namin. Meron pa bang mas mahalaga sa buhay mo aside from basketball? Ano pa yung mga bagay na pinaprioritize mo? Syempre family ko. Kasi sila naman yung sila naman yung number one kung bakit ako
number one ko kung bakit ako naglaro ng basketball. Mas maganda kung one franchise lang ako lalaro. Yun yung pangarap ko. Hi, ako si Justin Arana, isang professional basketball player para sa Converge Fiberxers. Abangan ang ating exclusive interview dito lang sa DCRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si RH. Ang ating oras, 9 na minuto na lang po bago mag-alas 11 ng umaga. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Sa punto pong ito, tayo naman makibalita sa labas ng ating himpilan. Dahil Vice Mayor po sa Isabela na nag-uudyok umano ng sedisyon, inireklamo po ng CICC sa NBI. Detalye sa report ni RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Inireklamo ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center si Rina Mercedes Isabela Vice Mayor Atty. Harold Respicio dito sa National Group Investigation. Mismong si CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso kasama si PCO Undersecretary Preso si Polito Castelo ang naghain ng complaint affidavit laban sa Vice Alcalde. Ayon kay NBI Director Atty. Melvin Matibag, nahaharap si Respicio sa kasong inciting to sedition, rebellion at unlawful means of publication kung makitaan ng probable cause yung reklamo. Ibinahagi ni Matibag yung ilang sagutan ni Respicio at ng ilang netizen kung saan nabanggit sa usapan na revolusyon umano ang sagot kapag hindi na gumagana ang konstitusyon. Sinabi ng NBI Director na ipasasabina ng Bureau ang Vice Alcalde upang maipaliwanag yung kanyang panig. Sabi naman ni Paraiso, pinalakas ng pamahalaan ang kanilang kampanya laban sa fake news, gayon din sa mga online content na may pag-uudyok ng sedisyon, gayon din ng revolusyon. Hindi naman daw paghadlang sa malayang pagpapahayag ng damdamin yung hakbang ng kagawaran. Pakinggan natin. Na-monitor yung mga behavior online po, lalo-lalo na po yung mga utterances at yung mga pag-uudyok sa mga kababayan natin na mag-take up ng arms at mag-udyok ng damdamin natin kababayan na magaling sa ating pamahalaan at gumawa ng karahasan. Ulitin mo natin, hindi ito hakbang para sigilin ang malayang karapatan ng ating mga kababayan sa kanilang pamamahayag at paglalabas na sa loobin. Pero kaya nga kung sinabi ni Director Melvin, ito yung ang threshold mo dito. Pag lumagpas na yung rights nila of expression and process the boundaries of, ito na, inciting to sedition, inciting to rebellion, yung mga Ito si Giselle Report para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH15, Giselle Ricafort. Samantala, RH29 Boy Gonzales, personal pong ninominate ni Manila Mayor Isko Moreno para po tumanggap ng posthumous award sa darating po na araw ng Maynila sa June 24, 2026. Ang detalye po niyan sa report ni RH9 Tina Nolasco. Tina? Ninominate nga ni Manila Mayor Isko Moreno si RH29 Boy Gonzales na gawaran ng posthumous award sa darating na araw ng Maynila sa June 24, 2026 sa forum kasama ang Manila City Hall Press Club. Inanunsyo ni Yorme na siya mismo ang pumili kay Gonzales para sa nasabing prestiyosong parangal na ginagawad sa natatanging Manilenyo o personalidad na pumanaw na ngunit nagdiwa ng napakahalagang kontribusyon sa lungsod at sa bansa. Nagpupulong pa niya ang award-giving body para isapinala ang mga kasama sa nominasyon. Pero para sa alkalde, deserving si Gonzales para sa nasabing award. Ginagawad ang posthumous award taon-taon tuwing Hunyo 24 bilang bahagi ng pagdiriwang ng founding anniversary ng Maynila. Ito si RH9 na Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat RH9 at Tina Nolasco. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinauhan sa DZRH Operation Tulong. DZRH Operation Tulong. Uy, bago po tayo magpaalam, gusto ko lang pong batiin ang aking nanay at tatay dyan sa Bicol. Hi Mama at Papa, Mama Gina at Papa Edwin, magandang umaga. At syempre batiin ko na rin po ang aking mga kaibigan na sina Georgia, si Leia, si Jasper at si Ben. Hello, magandang umaga. At syempre maraming salamat din po sa nakasama natin ngayong umaga kay Aiza Gabriela, kay Kuya Het at sa ating television tech. Maraming salamat po. Sa pangalan pa rin po ng ating Wonder Woman, Miss May Binauhan. Ako po inyong nakasama, ito po si Wina Perlesoro para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang ating pong oras, 10:56 ng umaga. Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the